By the way, my name is Coach Jessa Ocbeña from Kawit, Cavite. So I am a mom of two. Panganay ko po is 16 years old and ang aking baby ay 17 months ngayon. I am 35 now. Sinabi ko sa sarili ko nang nakita ko yung post kay Jack Ma, kapag nag-35 ka na mahirap ka pa, sabi niya, kasalanan mo na yon. So I said to myself, when I turn my 35 years old, makukuha ko yung first million ko. Ayun. So, nangyari nga, 'di ba? Ayun yung power of mindset, positivity. I am 35 now, syempre may pamilya na tayo and I am full-time dito po sa Live Good. Hindi ako masyadong socialize sa yung makikita niyo ako lagi sa Zoom. Though nag-speak naman po ako, maingay lang po talaga ako sa Facebook ko, sa social media. Dito ko tinutok yung aking sarili. Nagbigay ako ng time na mag-aral sa negosyo online, though wala pa naman ako masyadong experience, pero ako naman kasi yung tipo ng tao na desidido. So yun, I am an ordinary mom, sabi ko nga, with extraordinary dreams. And extraordinary kasi talaga namang ayoko nang hanggang tatawagin ka lang nanay. So far naman yung atin pong negosyo ay napakaganda kasi yun nga, nandito lang tayo sa bahay. And the good thing is, I am also blessed kasi merong on the other side nag-aalaga sa baby ko para makapag-take time po mag-share sa inyo, no? Again, I am always a person with a grateful heart. Maliit din man yan na bagay o malaki, nag-uumapaw yung puso ko na magpasalamat sa Lord sa mga simpleng natatanggap natin araw-araw. Kasi yun naman talaga yung magnet ng miracles natin, no? Ang maging thankful tayo sa araw-araw. I started Live Good February 16. Yon, kasabayan halos ni Coach Santi Valenzuela. So, I can remember my humble beginnings. Sabi ko nga po sa inyo, nag-umpisa lang ako sa office ko, kusina, isang notebook, isang ballpen, tapos yung table ko ay ibabaw ng washing machine. And then, yan, doon ako nag-umpisa na makapasok sa mga trainings via Zoom. Wala kaming wifi, nakikidata lang ako. With all honesty, yung pagiging persistent ko, yung pagiging willingness ko, pagiging hungry ko sa sarili ko na gusto kong may ma-improve, may gusto akong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Ginawa ko yung lahat. Though dito lang mismo sa bahay, meron na akong pinakaunang rejection, alam mo yon, yung kukontra na sa'yo. Kasi nga, syempre, nasanay sila na nanay ka lang. So, taga-bantay ka lang ng baby mo, taga-luto, taga-saing, taga-hugas, lahat na ng trabaho sa bahay-bahay ka lang. Pero, nagulat ako when I was scrolling on Facebook. Sabi ko, bakit sila kumikita sa bahay? Anong ginagawa nila? Naku-curious ako sa mga bagay-bagay. So, nag-scroll ako, nag-search ako sa YouTube. Paano sila kumikita? Sabi ko na hindi ko naman alam kung paano gawin yon. So, yun, sabi ko nga, curious ako, magtanong-tanong ako. Ewan ko ba kung bakit totoo yung kasabihan na kapag sad-sad ka na, kapag down na down ka na, doon mo makikita kung gaano kabuti si Lord, kung paano niya binibigyan ng katotohanan yung when God is silent, He is doing something for you. Dumadating talaga yung sagot ng Lord. Kasi wala naman tayong magagawa kung wala talaga si Lord eh. Di po ba? We just have to trust His timing. Ang kagandahan, dahil ang baby ko po noon is only 5 months. Sabi ko nga, saan ako kukuha ng panggatas? May trabaho naman po si asawa ko. Ang naging challenge po kasi sa akin doon, ipambibili ko ng gatas yung baby ko. May pera akong nakatago, pero may 3,000 na pang tawag dito, pang puhunan sa negosyo. Sabi ko, ano mo pipiliin ko, yung panggatas ng baby ko o yung 3,000 pesos na pang puhunan sa Live Good? Kasi pinakilala ni Coach Santi sa akin yung Live Good, pasok ka sa Zoom, sabi niya. Yun lang ang invitation niya sa akin, pasok ka sa Zoom, makinig
tayo. Ano na naman yan? Sabi ko, yan na naman. Kasi ako yung partner ni Coach Santi pagdating talaga sa business. Dalawang negosyo na po yung na in partners kami. So ako talaga yung unang dinala niya sa Zoom. Speaking noon si Coach Ferd Santiago, sabi ko, sige, makikinig ako. Umabot ng bandang 11:30, di kong naalala ko pa. Di ba natatapos si Coach first magpaliwanag, nangingialam na ako sa website ng LiveGood. So naku-curious na ako. Naaral ko na siya, sabi ko, ay wow, ang ganda, ganito, gano'n. Basta mapakialam talaga ako, di pa natatapos si Coach Ferd sa sa Zoom webinar. Tapos kalmado naman siya magpaliwanag. So, yung pag-aalala ko, nakakalma din ako. Tapos yung mga sinasabi niya, pinipicture out ko na sa isip ko. Sabi ko, ay wow, parang maganda. Tapos, yun nga, yung title I mean yung title, yung pangalan ng company, Live Good, tinignan ko siya as positive. Sabi ko, wow, live good. Ibig sabihin, sounds positive, you will live good. 'Di ba? So, sabi ko kay Coach Sandy nung natapos si Coach Ferds mag-present, go. Tinugal ko yung 3,000 pesos ko, nag-sign up ako sa kanya, nag-start ako. In the first week, nag-goal ako, 100 invites. Good thing naman po, may tatlong nag-join sa loob ng isang linggo. So, kumita ako ng $75. Pero ang first income ko po is $25. Yun. Natuwa na ako dun, masaya na ako dun kasi nga, tawag dito, hataw na kami kasi may nabuo naman kaming team sa previous company namin. Yun, humataw kami tapos nagulat na lang ako, may ranking pala. Sinulat ko nga dito sa tabi ng dream board ko when I hit my ranks. February 20, nag-bronze ako. Tapos silver March 5. Nag-gold ako March 24, dinaanan lang natin. Nag-platinum naman ako May 7. So, medyo may mga challenges na sa part na yon kasi yung iba nagtataka na sila, na umaakyat na sila sa ranking yung ibang mga team members namin na hindi pa naniniwala sa amin. So, yung moment na yon na nag-start kami sa Live Good, masaya. Masaya siya na challenging kasi bakit? Walang tulog. May tulog naman, pero di ka makatulog kasing iniisip mo live good eh. Teka lang, yung invite ko si ganito, ganon. Yes po, 3 out of 100 na invites na ko for a week. May tatlo po nag-join. So, challenge yun sa akin kasi nga may baby ako. Kahit dumidid yung baby ko sa akin, sige lang, invite ako, ma'am, ganito. May magandang company kami na nasalihan, we are having results kahit pa paano, nag-umpisa pa lang yung company, baka gusto nyo mag-join, sangkatutak na yung mga ginawa kong invitation na na ako. Kumbaga nasanay na ako sa ganon. Nasanay na ako sa ganong sistema. Tapos, na-explain ko na, nangingialam ako sa back office ko. Alam mo yan, walang oras na hindi ako busy. Kahit na busy ako sa baby ko, hindi ko tinignan as challenge yung aking situation. Kaya nga sabi ko, nung narinig ko na nag-testimony si Coach Vilma Sabulao, pinakaunang babae na nag-diamond, di po ba? Pero platinum pa lang po siya nung narinig ko nag-testimony. Umiiyak ako, sinabi ko sa sarili ko, ako susunod sa'yo. Ako susunod sa'yo pag nag-diamond ka, kung di ako pangalawa, pangatlo. Ayun. So, sa sobrang hataw mo, sa sobrang trabaho mo sa Live Good, naging habit mo na, excited ka lagi, wala tulog. Alam niyo ba yun? Nakakaloka yung, sabi nga nila nakakabaliw, promise nakakabaliw yung pag-workout sa Live Good. Kasi nga, aside sa nagra-rank up ka na, kumikita ka pa, di ba? Bawing-bawi yung 3,000 ko na isinugal na panggatas ng baby ko. Na-experience na namin ngayon sabihin na natin meron ka ng panggasto sa family mo, 'di ba? Financially. So nakakatuwa lang kasi nga hindi mo naman sa part na 'yan, kulang pa pala ini-invite ko yun na di. Hindi pa pala, ang tawag dito, hindi ko pa tinitignan yung part na yon na kumikita ka na. Basta alam ko lang mag-invite ako, natutuwa ako na share ko yung Live Good business natin. Hanggang sa sumusunod na lang yung pera sa'yo. Alam mo ba yon? Never naman ako sa pera.
Though alam ko lang na meron na akong panggatas ng baby ko, masaya na ako nun. Yung mga kasagsagan na nagbi-build ako ng team ko, first month, second month kong income, di ko alam saan napunta. Bakit? Kasi Ma'am Jessa, may papasok na leader natin from ganito, baka pwede ko daw muna ponduhan. Dumating po kami sa part na yon. Ako sa part na yon, dumating ako sa mga hiram-hiram nila, tapos yung iba di na bumabalik. Wala akong pakialam kasi nga nagbi-build ako ng team. Alam ko na di pwedeng mag-underestimate ng one person kasi hindi mo alam kung anong magiging siya, di po ba? So nag-giveaway ako, pinabayaan ko yung part na yon na sige, okay lang, I just want to help. 'Di ba may tinatawag tayo na pay it forward. Naniniwala po kasi ako doon eh. Ah, so, yun, for almost 7 months now, masasabi ko na talaga namang yung resulta is amazing. Maiiyak ka talaga. Nakakaiyak kasi nga, Lord, imagine, nandito ka sa Pilipinas, kumikita ka ng dollars, tapos ang ganda ng pangalan ng company, positive, di ba? Live good. Mamumuhay ka talaga ng masaya at masagana sa Live Good. Tapos, club membership pa. Sabi ko, ano yung club membership? Ako man, di ko naintindihan yun. Nag-join ako sa Live Good because of the name of the company. Promise, ulit-ulitin ko po sa inyo yan. Kasi nga, I see it positive. Di po ba? Kahit di ko pa alam yung compensation plan, alam ni upline yan. Kahit hindi ko pa alam masyado yung pasikot-sikot. Basta, gusto ko yung pangalan ng company. Tapos napanood ko nga yung natin, yung CEO. It really sounds positive and yung dating sa akin, good vibes talaga siya. Alam mo yon. Kaya never kong inisip na mag-negative dito sa Live Good. Nag-join ako sa Live Good, ayoko ng negative. Alam mo ba yon? Ang pinaka-first kong kalaban talaga is yung, alam niyo na, yung husband ko. Sabi ko nga, madalas sa akin pong kung magte-testimony man ako with the success na meron pong nararanasan ko po ngayon, siya yun. Siya yung naging stepping stone ko. Naging stepping stone ko. Bakit ako naging ganito ngayon? I do not actually talk. Iyakin ako. Madamdamin ako. Tawag dito, mabilis akong mainis, mabilis akong magtampo, di ako sumasagot. Basta kung ano lang sinabi sa akin, tanggap ko yon. Ngayon, hindi na eh. Kasi natuto na ako sa mga trainings, alam niyo ba yon? Tumibay na si Miss Jessa. So, I'm working with Live Good ngayon, dito lang sa bahay. And nakakatuwa kasi nga, kung sino pa yung kalaban ko dito sa pag-work sa Live Good kasi around family ka lang, siya pa yung unang mag-congratulate sa'yo. Sabi ko nga kanina, ayoko na umiyak kasi nga, sabi ni coach kanina, yung negative, tawag dito, mag-a-attract. Pag umiyak yung isa, iiyak din lahat. So, wag na nating anuhin yan. Doon lang tayo sa positive side kasi you might see me serious, pero kikay din naman ako pag nakausap mo. Pag nakasama mo lalo, baka mahawa ka ng aking pagka-positive. Ayoko kasi talaga ng negative eh. Medyo kaaway ko yung negative sa ganitong negosyo. Pagdating sa negosyo, ang unang magiging mo is your family. Malay ko ba na siya yung magiging ko, 'di ba? Wala nang believe sa kasi nga asawa ka na kilala ka na Pero pinatunayan mo kasi kaya laban na laban ka, 'di ba? So, ganun si Jessa. Sabi ko nga lagi sa sa daming naiyak. Sabi ko nga po sa patotoo ko lagi, what Jessa wants, Jessa gets. Tatak mo yan sa bato. What Jessa wants, Jessa gets. I am not a person na more on talk, di ba? Yung gusto ko si ganito, ganyan, ganyan, may gagawin akong ganito. No? Papakita ko sa'yo, sasabihin ko sa'yo pag tapos na. Pero hindi ko sasabihin kung ano gagawin ko. Ganun yung aking prinsipyo sa buhay. Kasi napagod na ako eh. Nasaktan na ako sa mga expectation, nasaktan na ako sa mga pangako. So, para sa sarili ko, gusto ko i-prove na pag may gusto akong gagawin ko siya, magugulat ka na lang. Gugulatin kita. Sabi nga nila, gugulatin kita. So, di ko pangungunahan kung ano yung gagawin ko, di ko sasabihin sa'yo, pero I can make it. I know I can make it. Ayun. So, what more to say? I would like to appreciate, yes po, hustle and guide for the family. Totoo po. Family naman po kasi talaga yung naging biggest why ko. Unang-una na dyan yung baby ko. Kasi nga, sabi ko, Lord, ayoko magkaroon ng baby na wala akong ipapakain. I mean,
sabihin na natin hindi ko maibibigay yung gusto kong ibigay sa kanya. Actually, ang baby ko po is 17 months old. Matagal akong nag-pray. Power of patience. 16 years old po ang aking panganay. So mantakin niyo po yun ilang taon. Pero dahil ito ay nakalagay sa dream board ko, kung makikita niyo po yung dream board ko dito, nakalagay po siya dyan. Nangarap din ako magkaroon ng baby girl. Yan. So dumating siya at kagandahan po ay nandito tayo sa Live Good na. Hindi lang pang diaper, hindi lang pang gatas, kundi yung saya na bibigay mo na lahat ng gusto mo para sa kanya. So, siya yung biggest why ko and natutuwa ako kasi nga kahit na pagod ako sa trabaho, kahit nagkakarga, nagpapadede, sinasagot yung mga inquiries, 'di ba? Minsan may mga question, minsan may mga problem pagdating sa team. Pero sige lang, di nila alam 'yon. Kahit nagpapaligaw ako ng baby, nagre-reply ako. Ganun, ganun yung ano ko, ganun yung aking attitude kasi nga di ko sinasabi sa kanila na teka lang ma'am, kasi ganito, excuse muna ako. Never ko pang naalala na nag-absent ako sa sarili kong group chat. Never ko pang naalala na hindi ako naging active sa sarili kong team kasi nga kahit na sabihin na may kanya-kanya na silang mga grupo, gusto ko nakikita pa rin ako, visible pa rin ako sa kanila. Hindi man ako makahelp na totally matulungan sila sa Zoom presentation or whatsoever. Sa alam kong kaya ko na matutulungan ko sila, constant communication, gusto ko 'yon kasi kapag nawala yung communication, patay ang ano mo, 'di ba? Kumbaga yung ano ng team mo, walang connection. Gusto ko yung kinakausap nila ako, nagtatanong sila sa akin. Ayoko yung static, ayoko yung gano'n. Kailangan, kung gaano ako ka-active, gaano ako ka-proactive, gusto ko gano'n din sila. Gusto ko mahawa sila sa pagiging, kung ano ako, kasi nga, di ba sabi nila, ikaw as a leader, tinitignan ka nila kung paano mo i-handle yung team mo. So, as much as possible, kailangan from the morning, ano ka na, positive ka na para hanggang sa gabi dumali yung blessings, i-follow lang nila yon. Kasi kung ikaw mismo malamya ka, di ka nila maramdaman, di ka kahit man lang yung mag-share ka ng something, ang pangit din, 'di ba? Ikaw mismo yung sinusundan nila, ikaw yung tinitignan nila. So, be a leader. Kasi nakakapagod din yung kahit na sabihin natin na ikaw na lang ang active, kasama sa GC po. Ay, ikaw na lang ang active tapos di sila communicate, keep that fire burning, keep that communication. Huwag ka mapagod, huwag ka magsawa. Ikaw at ikaw pa rin ang tinitignan nila kasi sa lahat ng ginawa mong tama, isa lang dyan na magawa mong mali. Wala lahat ng pinagpaguran mo. So, dumaan naman po ako sa point na ganun. Pero sabi ko nga, wala namang mawawala din sa akin kasi ang gusto ko lang is kung ano yung pinalo ko sa upline ko, gusto kong ibaba sa inyo kasi ganun din naman ang ginawa ko, 'di ba? We do not create followers, we create more leaders. So yun yung goal natin. Hindi lang tayo though ang business natin is copy-paste, pero magkaroon ka pa rin naman ng authenticity, ng originality. Kasi nga, alangan namang kopyahin mo yung mukha ni upline, di ba? Alangan namang kopyahin mo yung mukha ni Coach Fernan, meron ka pa rin sarili mo. Kumbaga, copy-paste business, pero meron pa rin somehow yung sarili mo, di po ba? Kasi binibenta mo yung sarili mo eh. Hindi mo binibenta si upline, hindi mo binibenta yung company, hindi mo binibenta yung kung sino man. Ikaw yun, you are selling yourself. Yung products natin sa Live Good, di ba? Ikaw muna. Benta mo yung sarili mo, yung image mo, makikita nila. Di ba? Tinuro ni Coach kanina yon. So yun, I would like to have, sabi ko nga, shinare ko nung nakaraan, kung gaano ako naging close sa team ko, kahit na maraming mga international, yung mga nasa Hong Kong, kung saan saang bansa, still nagko-connect sila sa akin. Hindi ako yung tipo ng upline na naiinggit. Wala sa balat ko yung mainggit. Alam nyo ba yon? Kasi mas proud ako. Mas masaya ako na mas magaling sila sa akin. Bakit? Hindi ko kasi magawa mag-Zoom presentation pero nagagawa nila. Hindi ko kasi magawa na lumabas offline, nagagawa nila. Hindi ko kasi magawang mag-explain ng business ng tuloy-tuloy yung complan, nagagawa nila. So I am
very proud na meron akong mga leader na gano'n. So do'n tayo nakapag-create ng leverage. Ano lang siguro po, hindi man tayo perfect upline na sinasabi, hindi man tayo magaling na upline na sinasabi, pero ginagawa ko yung part ko, alam kong ginagawa ko yung part ko para maging connected sa kanila. Hindi ko nilalayo yung sarili ko na parang bahala ka na nga dyan, mas magaling ka naman sa akin eh. Di ba ganon? Hindi, gusto ko pa rin yung nakikipag-communicate sila sa akin kasi even sila, natututo din po ako. Mas marami nga akong natututunan sa kanila. Bakit? Taong bahay lang ako eh, di ba? Marami akong dapat malaman na alam na nila kasi mga veterano na sila pagdating sa network marketing. I am only 5 years dito sa business. So, kumusta naman yung 25, yung 30 years na na-experience nila kaysa sa akin? Ganito pa lang, oh, katiting pa lang yung nalalaman ko. And I am very happy kapag merong mga nag-share sa akin. Kasi ano ko na yun eh, kumbaga gain ko na yun. Hindi ko na hindi ko na dadaanan yung mga mistakes nila, yung mga challenges nila, 'di ba? I'm always a person na ready to learn. Hindi ako ay huwag kayo magdamot. No, huwag kayo magdamot ng learning. Sabi ko nga, ano ba share ko, 'di ba? Sure, coach baka pwede ka naman mag-share ng testimony. Ano po ba share ko? Wala naman akong masyadong sasabihin kasi nga ang network ko po is dito lang sa bahay, 'di ba? Wala namang masyadong nakikipag-connect sa akin, pero hindi ko rin po maisip how I hit my diamond rank na nakapag-connect ako international sa mga leaders natin or dito sa Pilipinas. Di ko sila kilala. Nag-diamond po tayo, wala naman akong kaibigang kilala. They are all strangers po. Yes, they are all strangers. So, di ba? Strangers are the best business partners. Family ko, yes po, sinama ko yung family ko, pero hindi sila working. Mga happy subscribers lang sila. But I am happy kasi nga, doon ko sila inilagay sa top. So, na-experience sila ngayon yung kumita ng walang ginagawa. And I'm thankful naman kasi ganun kaganda yung complan natin. But I'm not saying na pagdating dito sa negosyo ay kailangan mong maging ano lang, spill waiter. Wag ganun. Hindi mo naman ginustong mag-join sa Libgood na maabot mo yung diamond tapos spill waiter ka lang. Work on yourself. Ganun naman kaganda yung negosyo natin. And then, what more to say? I am ever grateful sa Dream Makers Worldwide natin na team kasi nga from the leadership of Coach Fernan Santiago, hindi ko ma-imagine na meron pa lang Coach Fernan Santiago na 25 years na experience sa business, MLM business natin, pero grabe yung kanyang leadership. Ganun ko tinitignan yung mga mas mataas sa atin. Medyo mataas din ang standard ko. Hindi rin tayo basta-basta na nagjo-join sa mga kung ano-anong invite kasi ang unang sagot ko po is integrity. Ayokong kumalat yung pangalan ko na si ganito tumalo yan sa ganyan. Kung saan ako nagsimula, tatapusin ko yun. Yan. Yun yung mga bagay na naging sandigan ko dito sa Libgod, yung leadership ni Coach Fernan, yung leadership ng upline ko, shout out kay Coach Santi Valenzuela kasi sila yung naging mentor ko na talagang sabi nga kapag when you focus, talagang makukuha mo yung 100% result. Minsan na rin po tayong natangay, minsan na rin po tayong, ang tawag dito, yung na-invite sa mga Coach, kasi pioneering, kaparehas lang ni Livegood, join ka na. Alam ko na marami ka ng earnings sa Livegood, ganito, ganun. Pero pinanindigan ko yung sinabi ko na, hindi po sir, dito po ako nag-umpisa, dito ko po tatapusin. I will never stop hanggat hindi ko nakukuha yung diamond rank. So, yun, yung nag-invite sa akin, gold na yun sa Live Good. Pero ngayon, nawala yung niya, yung business niya. Sabi ko, sir, sayang. Nandito na po ako sa Diamond. Kamusta na po kayo? Wala na, hindi na siya nag-reply. Kasi siguro, kasi yung kahihiyan din kasi yun, di po ba? Madudungisan yung pangalan mo. So pagdating sa natin, sa negosyo natin, I would like to share some tips na kung talagang nangangarap ka,
Sabi nga nila, kung nangangarap ka magtagumpay, simulan mo sa sarili mo. Wala naman kasing matatapos, wala naman kasing mababago kung hindi ka mag-uumpisa. It's just a matter of decision. It's just a matter of being true to yourself. Kasi kung hindi ka rin naman totoo sa sarili mo, dinadaya mo yung sarili mo. Tama? Yun. Ah, Mag-uumpisa ka talaga sa ano, sa biggest why mo. Kasi ano ba yung reason? Ano ba yung react ka likod? Para kanino ka ba bumabangon? 'Di ba? Ano yung reason mo para iangat ka ng purpose kung bakit ka babangon? Para saan yun? Para kanino yun? 'Di ba? So your why, if your why doesn't make you cry, hindi pa sapat yun. Kasi marami na rin akong na-experience na ganon. Lord, imposible naman tong dream board ko eh. May sasakyan, may bahay, may laptop, may travel to Singapore. Marami nakalagay sa dream board ko, pera, 'di po ba? Pero ito eh, tinatakot ako ng pangarap ko eh. Paano pag di ko 'to naabot? Paano pag hindi ko 'to nakuha? Eh di loser ako, 'di ba? Pero hindi eh. Alam kong makukuha ko. Kaya tinrabaho ko. Hindi ako yung tipo ng iiyak na lang sa gilid, tapos bahala na kayo diyan. Hindi po. Iiyak ako, yes po, iiyak ako. Kasi natatakot ako na hindi ko makukuha yung pangarap ko eh. Natatakot ako na mapahiya ako sa pamilya ko. Gumawa ako ng dream board tas hindi ko rin makukuha. Para saan yon? Hindi. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko, makukuha ko yan. Hindi man sa ngayon, 1 to 2 years, makukuha ko yan. I focus on myself kasi nga, mag-uumpisa naman talaga sa sarili natin. Paano ako tutulong sa iba? Paano ako tutulong sa team ko kung sa sarili ko mismo hindi ako nagtitiwala? Kung sa sarili ko mismo, yung sariling why ko, hindi ko siya mabigyan ng kumbaga, hindi ko siya ma-explain sa inyo, hindi ko siya maipaliwanag kung paano ko gagawin yung why ko, 'di ba? I focus on myself, tinarabaho ko siya, pinagpuyatan ko siya. I I attended a lot of trainings, ang dami kong notes. Hindi ako napagod. Lagi akong active sa Zoom. Sabi nga ni Coach Fernan, kung meron mang perfect attendance, ako na siguro yon. Yes, I somehow feel uneasy, napapagod. Pero kahit na nandyan ako sa Zoom, nag-aasikaso ako sa anak ko, 'di ba? Walang excuses kasi gusto mo eh. Gusto mong may mapatunayan eh. Alam kong kaya mo eh, 'di ba? And what happened? Ayan, nakuha natin yung diamond. Did you know when I hit my diamond, kung ano yung iyak ko na hindi ko maaabot yung diamond, ganun din yung iyak ko. Lord, I'm already a diamond. Diba? And pangatlo ka. Di ka nagkamali yung sinabi kong kung hindi man pangalawa, pangatlo. Pangatlo ka sa mga babae. So, grabe yung pressure. No pressure na diamond, 'di ba? Halos halos iluhod ko sa simbahan na Lord, ano na eh, platinum ko May 7. Anong buwan na? September, July, August, September, October. 4 na buwan nang dumaan. Lord, kulang pa ba? Kulang pa ba yung ginagawa ko para hindi ko makuha yung rank na diamond? Nag-goal ako, sa 4 na buwan na yun, nag-goal ako ng date. Talagang nag-timeline ako, kailan ko gusto makuha. Pero hindi, hindi pinagkaloob ni Lord. Alam niyo kung bakit? Sinarili ko eh. Di ko binigay sa kanya yung timing niya. Parang nagsarili ako na parang basta makukuha ko to, ganito, ganun. Doon ako natuto. Lahat ng bagay, sabi nga nila, maraming balakin yung tao, ngunit Diyos lang ang nagpapatupad nito. Sabi ko nga, Lord, birthday ko eh. Pa-birthday mo na sa akin yung diamond. Hindi pa rin, September 23. Nung sinuko ko, pagkatapos ng event, pagkatapos ng birthday ko, bahala ka na, Lord. Ayoko na, magtatrabaho na lang ako kung kailan mo bigay sa akin yung diamond. Salamat po. After 3 days, yun, binigay sa akin yung diamond. Nakakaloka yan. Yun, doon ako natuto na pagka sinuko mo pala lahat sa Lord at hindi ka naging selfish, hindi mo sinarili, well, yung timing ng Lord bibigay niya sa'yo. I feel like God was very,
daya naman eh. Ganun. Sabi ko nga kasi nga ginagawa ko naman yung best ko. Ano pa ba yung kulang, 'di ba? Ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung dapat kong gawin? Na ano na yung isip ko, natutuliro na kasi wala, hindi ka magaling, ganito, hindi ka ganito. Tapos sasabihin pa ni Coach Fernan, alam niyo ba, pag kinuha niyo yung diamond, 6 months lang, 7 months na ako eh. Diba? Nanliliit na ako sa sarili ko kasi nga goal ko talaga yun, yung 6 months, hindi talaga. Pero sabi ko, ito na yun, bahala na po kayo. Ang last kong iyak sa simbahan ng Imus Cathedral, natatandaan ko pa. Wala na, sabi ko, hindi na ako mag-goal kasi nga alam ko namang dadating din ako sa diamond. Out of God's silence, isang umaga, katapusan ng September, nagulat ako sa rank view ko, nang chinek ko, diamond na ako. Diamond na ako. Diamond. Sigaw ko yung dibdib ko kumakabog, alam mo ba, yung tawag ko si upline, tawag ko si Coach Fernan, lahat ng tinawagan ko, Lord, totoo ba to? 'Di ba? That's the thing na kapag ka binigay mo talaga yung lahat sa Lord, siya yung gagawa ng ng reason. Siya yung gagawa ng sagot doon sa matagal mo nang pinapanalangin. Kung yung baby ko ay 16 months, 15 years bago dumating, 'di ba? Natiis ko, naantay ko yung diamond pa kaya 7 months binigay niya. Nakakatuwa lang. Ayun, so Wha what more to say? Yun, kapag ka ikaw ay gusto mo talagang ma-hit yung trabaho dito sa Live Good, work on yourself. Sipagan mo. 2 times, 3 times, 10 times, sipagan mo. Wag kang tumanggap na nanay ka lang. Okay? Kunin mo yung experience ko na burning desire. Yes, I am a nanay. Yes, I am 35 years old. May 2 anak. Yes, nandito lang ako sa bahay, naglalaba, nagluluto, lahat ng gawain sa bahay. Pero meron kang something sa'yo. Kung talagang desidido ka na may mabago sa buhay mo, do not just be contented na tawagin kang nanay. Nanay na may sariling income, nakakatulong sa pamilya mo. 'Di ba? Kasi ang sarap kaya ng feeling ng may sariling pera, kapatid. Noon, nag-aantay lang ako ng sahod ni asawa ko, magkano lang yon, bibigyan niya ako, gagastusin ko para sa pang-ano natin, pero tatanungin niya, "Saan napunta yung pera?" 'Di ba? Ngayon hindi, gusto ko may sarili akong pera, I can buy my own, I can do it my own, 'di ba? Di ko na nga napapansin na sumasahod pala si asawa ko, eh, 'di ba? So yun, I just want you to be inspired na huwag ka lang makontento being nanay. Diyos ko, sabi ko nga, "Lord, ano ba ibibigay kong sharing dito? Nanay lang naman ako." Wag, sabi ko, hindi gano'n. Nanay ka na may sariling income, trabahuhin mo yung sarili mo, part-time man 'yan o full-time, you can do it, okay? Kaya mo. Huwag kang mapagod, huwag kang umiyak. Huwag mong sisihin yung sarili mo na mahirap ka. Yes, mahirap kami. Alam niyo ba, sabi ko nga sa inyo, naggagapas lang kami ng palay, sardinas lang ulam namin, masaya na kami. 'Di ba? Akala niyo ba hindi ko na magdaanan 'yan, nagkatulong din po ako. Marami marami din akong mga pinagdaanan. Pero hindi ko sinabi sa sarili ko na pupunta ako ng ibang bansa magkakatulong, never. Ako nga hindi nakisama sa biyenan ko, gusto ko may sarili ako, eh. May sarili akong bahay, 'di ba? May sarili akong bahay, gusto ko may sarili akong bahay kahit may asawa na, never ako nakisama sa biyenan ko. So, um, 'yun, I want you to be inspired na manatili kang, nangangarap. Buhayin mo yung pangarap mo kasi sa negosyo natin, nabuhay yung dream board ko. Nabuhay yung dream board ko, nabuhay yung pangarap ko, nandiyan na yung baby ko, nakuha ko na yung laptop ko, 'di ba? Nakabili na ako ng laptop. Mag-iipon tayo para sa bahay at sa sasakyan. So, napakabuti ng Lord kasi nga akalain mo may darating na live good. Eto sa damit ko, I'm proud, pinagawa ko lang siya. May darating na live good na bubuhay ulit ng ating mga pangarap. May darating na live good na kakatok sa bahay ng isang nanay na, "Hey, I have something for you."
Kung interesado ka, take a look at it kasi pwedeng makapagpabago ng buhay mo. Mangarap ka, maging porsigido ka, bawal ang patulog-tulog kapatid. Be active, proactive kasi nga sa buhay natin, yung hinahabol natin ay yung pinaka ano na currency is time. Hindi mo na siya pwedeng ibalik. In-offer na sa yung opportunity, nandito na yung opportunity, 3,000 lang ang puhunan, hindi 30,000. Ano ba yung makukuha mo sa 3,000? Hindi ko naman tinanong sa sarili ko kung ano makukuha ko sa 3,000. Basta naging active lang ako sa pakikinig sa ano natin sa Zoom webinar. Lahat ng sinasabi nila pinipicture out ko sa isip ko. Soon, makakarating din ako diyan. Ready na yung passport natin, alam mo ba yun? Yung mga ganun, magka-cruise tayo. So, unti-unti, sa kabutihan ng Lord, yung mga bagay na minsan ko lang inisip, yung mga bagay na minsan ko lang pinipicture out ko lang sa isip ko, unti-unti siya nagiging totoo ngayon, nagiging reality. And this coming November na late coming weeks, passport naman ng mga anak ko, 'di ba, ng family ko. So, natutuwa ako kasi planado talaga ni Lord yung mga bagay-bagay. Hindi mo kailangang, si Lord hindi late, hindi advance. Perfect timing talaga siya. So, kung naniniwala ka, 100% belief na dito sa Live Good mabubuhay ulit yung pangarap mo, magkakatotoo ang lahat ng yan. Continue to work on yourself. Kasi sabi nga nila, do your best and God will do the rest. Ayan. So, huwag kang mapagod mangarap. Isipin mo yung pangarap mo, huwag yung pagod mo. Kasi kapag iniisip mo yung pagod, hindi ka na magko-continue. Ano ka na lang, manonood ka na lang in the next 2 to 3 years, ay, successful na sila. Sana pala, nag-join na ako, di ba? The pain of regret, the pain of being left behind. Huwag ganun. Hanggat nandito pa nagtutalk si Coach Jessa, nagte-training sila Coach, yung team nyo, wag kang masyadong pabebe. Sabayan mo sila, sumabay ka sa amin kasi nga, I can tell you, we will do good and live good. Okay? Thank you so much and I hope I have something na impart po sa inyo kasi nga Thank you, yun, Coach. dadating dadating tayo na magkakaroon tayo ng maraming connections. Huwag lang sa part na hanggang bahay ka lang. Lalabas tayo sa comfort zone natin. Ayan. Thank you so much and I hope everyone is ang tawag dito, manatili kayong positive, okay? Awayin nyo yung negative, deadman nyo yung negative kasi mag-ano yun eh, mabilis yan kumalat kesa sa positive side. Talk to your uplines, constant communication, and dream big. Tapos, at the end of the day, huwag kang makakalimot na magpasalamat. Kasi ang lahat ng ito ay pahiram lang sa atin ng Lord. So, isang click niya lang, pwede kang payamanin, isang click niya lang, pwede kang paghirapin. Okay? Thank you and God bless everyone. See you at the top.